Paunti-unti nang bumabagal ang kilos ng bagyong Christine matapos ito maglandfall sa Isabela. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga, Ms. Veronica. Nasaan na po ngayon ang bagyong Christine? Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ito ang si Christine ay kanina alas 4 ng umaga ay nasa vicinity ng Timawini, Isabela po. Ma'am. Hello po. Ma'am, magandang umaga po. Andre Felix po to, Ma'am Veronica. Ano po yung mga lugar na makakaranas ng malakas na pag-ulan ngayong umaga po? Opo. So, regarding naman po sa mga malalakas na mga pag-ulan, meron po tayong nilabas kaninang umaga na weather advisory. Actually, naglabas na nga tayo ng weather advisory as early as Sunday para makapag-prepare po yung mga areas na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. And for today, yung more than 200 millimeters of rain na asahan natin sa Pangasinan, Zambales, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at Aurora. Heavy to intense na mga pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rain sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, ang inaasahan natin 50 to 100 millimeters of rain posible sa Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region, Negros Occidental, pati na nga rin po sa may Western Visayas. By tomorrow, heavy to intense rains sa Pangasinan, Zambales at La Union at moderate to heavy rains naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Bataan po. Miss Veronica, no, tanong ko lang din po, kasi nabanggit nyo nga po na it's going to be raining, no, for the next 12 hours dyan sa may Northern Luzon. Meron po bang posibilidad na humina po or mag-iba ng track itong si Christine? Opo. So, etong si Christine, habang binabaybay nga niya yung landmass ng Northern Luzon area, ay posible itong humina. Although, kahit humina siya, mananatili pa rin siya sa, nakita natin na mananatili pa ito sa severe tropical storm category. At with regards naman sa pagbabago ng track, posible pa rin naman itong magkaroon ng shift north or westward, kaya po may cone of probability tayo. Sa cone of probability, pwedeng mapunta doon yung sentro po ng bagyo po natin. Alright, maraming salamat po, our Pag-asa Weather Specialist, Ms. Veronica Torres. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.